Okay. Pangalawa o number 2. Sabi dyan, all things pass away. Wala na ang dating niyang pagkatao. Yan, kumbaga, lumipas na yung mga bagay-bagay na mga dati mong pagkatao ay sadyang nawala na ito. No? Sabi nga, sumagot si Jesus, katotohanan, sinasabi ko sa inyo, maliban ang tayo pinanganak ng tubig at ang Espiritu ay hindi siya makakapasok sa kaharian. So, ang tao, kapag siya ay bago na, ibig sabihin, lagi mo nang pakikinggan yung sinasabi ng Panginoon. Mayroon tayong role na isinusunod dito, na kung saan ay sinabi rito, na kailangan ng tao ay ipanganak. Saan? Sa tubig at ng Espiritu. Dahil kung hindi ang tao ipanganak sa tubig at Espiritu, nasabi niya, hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. Kaya napakalaga ang salitang ito na kung saan ay kailangan ng tao ay ipanganak sa tubig at Espiritu. Diba kapag ang tao binabautismuhan, yung tinatawag dito ay, ikaw ay binabautismuhan ko sa tubig, sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. So kailangan ang bawat isa ay ipanganak muli sa tubig at Espiritu upang makapasok ka sa kanyang kaharian. Ngunit kung hindi ka muling ipanganak, hindi ka makakapasok sa kaharian ng Diyos. Ito ay isang napakamahalagang mensahe ng Diyos sa bawat isa na kailangan ang tao ay ipanganak muli. Sige, tingnan lang natin. Sabi dyan, that which is born of the flesh is the flesh, and that which is born of the Spirit is Spirit. Yan, sinasabi rito, ang ipinanganak ng laman ay laman niya. Tingnan natin. Yan. Okay, balik tayo doon. Sinabi. Yan, sabi dyan, that which is born of the flesh is the flesh, and that which is born of the Spirit is the Spirit. Na ang ibig sabihin, ang ipinanganak ng laman ay laman nga. Yan. Yan. Ang ipinanganak sa Espiritu ay Espiritu. So, magkaiba po yun na ang tao ay ipinanganak sa laman at ang ipinanganak sa Espiritu. Kaya nga, mayroon tayong napag-alaman sa salita ng Diyos na ang katawan, kung ito'y magmula sa alabok, babalik sa alabok. Pero kailangan mong ipanganak ka sa Espiritu. Kasi ang katawan mo o yung buhay mo ngayon ay nabubuhay ka na sa Espiritu. Yun ang tinatawag na kapanganakan sa Espiritu. Kasi magkaiba po yun at pinanganak ng parang ganito yun. Ipinanganak ka ng magulang mo. Yun lang. Kailangan ipanganak ka sa Espiritu o sa Diyos. Hindi lang sa magulang, kundi sa Diyos. Amen? Amen. Kasi imposible na ang tao kapag namatay, wala na lang. Ibig sabihin, mayroon itong dapat patutunguhan. Ito yung sinatawag na kailangan ipanganak ka sa Espiritu, ipanganak ka sa Diyos, upang ang buhay mo patuloy na nabubuhay. Diba, David, doon sa pinag-aralan natin kanina, yung tinatawag na, saan na yun? Yan, sabi yan, there is for now no condemnation to them which are in Christ Jesus, who walk not after the flesh but after the Spirit. Yan. Kailangan, yan, tingnan natin ulit. Mangina. Yan. Sabi yan,
Sapagkat ang kautusan ng Espiritu buhay kay Kristo Jesus ay pinalaya ako sa kautusan ng kasalanan at kamatayan. So, ibig sabihin, kapag ang tao ay ipinanganak o nakipag-isa na kay Kristo, siya po ay wala na sa diyang kasalanan. Amen, di ba? O, tingnan natin doon. Yan, ito tayo. Sabi dyan, ang ipinanganak ng laman ay laman niya, at ang ipinanganak ng Espiritu ay Espiritu nga. So, kailangan natin may panganak tayo sa Espiritu. Amen? Hindi sa laman. Kasi ano ang magagawa ng laman? Mabubulok ang laman. No? Mabubulok laman, ngunit ang Espiritu mananatiling buhay kailanman. Amen? Oh, next. Ano sabi dyan? Number 3. All things are become new. Oh, sa Tagalog, ang sabi, ang Espiritu ng Panginoon ay sumasa akin. Sapagkat pinili niya ako upang ipangaral sa mga mahihirap ang magandang balita. Isinugo niya ako upang ipahayag sa mga bihag na sila'y lalaya at sa mga bulag na sila'y makakita. Isinugo ako upang palayain ang mga naakit. Amen? Yan po ang pangatlo. All things are become new. Kung ang lahat napalitan na sa iyo, talagang bago ka. Ito yung tinatawag, ang Espiritu ng Panginoon ay sumasa akin. Nasabi niya, at ika'y pinili. Amen? Pinili ka ng Diyos upang ipangaral sa mahihirap ang magandang balita. See? Tingnan natin, no? Bakit ang sabi nito ay ganito? Bakit sa mahihirap lang? Sabi ni Pablo. Bakit sa mahihirap lang natin sabi niya, ipahayag ang magandang balita? Wala doon sa mga mayayaman. No? Makita natin. Ano ang pinagkaiba nito? Well, hindi naman sa lahat ng mayayaman ay mga hindi maliligtas. No? Sabi nga, basahin nga natin sa nag-remind lang sa akin to. Basahin nga natin sa Matthew chapter 19. Sabi rito, about sa mga mayayaman. Anong sabi rito? Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, tandaan ninyo, napakahirap sa isang mayayaman na makapasok sa kaharian ng langit. Verse 4, sinabi ko rin sa inyo, mas madali pang makadaan sa butas ng karayom ng isang kamilyo kaysa makapasok sa kaharian ng Diyos ang isang mayayaman. Amen? So, hindi naman po lahat ng mayayaman ay hindi makakapasok sa kaharian. Although, sa sinabi ng Diyos, no? Although na sinabi ng Diyos na mahirap sa mga mayayaman. Kasi alam naman natin, makikita natin ibang mayayaman. Kung mayroong sila sa buhay nila. Diba? Sobrang yaman. Pero hindi lahat ng mayayaman ay masasama. May mga mayayaman naman na kakilala natin na magaganda ang asal din. Magaganda yung mga pag-uugali. No? Kasi may mga kilala rin tayo. O may mga kilala rin ako na mayayaman na sadyang may mga maaasahan ka naman. May mababait. No? Ang kakulangan lang sa ibang mayayaman ay yung kailangan ay sumunod sila sa tuntunin ng Diyos. Hindi lamang salita o hindi lamang sa gawa.
kundi magalang tayo ng salita ng Diyos. Mayayaman. Hindi naman lahat ng mayayaman. Pero mas better kung ang isang tao ay ipinanganak ka bilang isang tao, anak ng Diyos, at ikaw ay yumayaman. Yun ang the best na dapat natin malaman o sundin sa buhay natin. At ito nga ay, sabi niya, pinili niya ako upang ipangaral sa mahihirap. Bakit sa mahihirap ang pinakasentro nito? Kasi gustong-gusto ng Diyos na makasama ang mahihirap. Sapagkat sila ay mga api. Aping-api sila. Ano napapanood niyo, di ba? Yung palabas ni Jesus Christ, nakita niya yung isang mahihirap na bumabayad sa isang mayaman. Yung pagbabayad niya, sabi niya, ayan, 20 lang, 20 pila. Ay sabi ng isang mayaman, kulang ito lang ba? Ano sabi ni Jesus Christ? Kawawa kayong mga mayayaman. Sapagkat kung anong mayroon na kayo, ay higit niyo pa nais ang kagustuhan ninyo. Amen? Amen. So ito yung buwan ng all things are become new, na kung saan ang Espiritu, sabi niya, kapag ang tao ay bago ng nilalang, ang Espiritu, sabi niya, ay nasa akin. At tayo nga, sabi niya, ay nga, pinili niya ako upang ipangaral sa mahirap ang magandang balita. Isinugo niya ako upang kaya sa mga bihag na sila ay lalaya. At sa mga bulag na sila ay makakita. Isinugo ako upang palayain ang mga. Okay? Marami kasi sa mundo ito talaga sadyang bihag. Ito, bihag ng kasalanan. Diba? Bihag ng makalaman, makamundo. Yan. Ngunit sabi niya, ipahayag sa mga bihag na sila ilalaya. Yan. Talagang ang tao kailangan palayain mo. At sa mga bulag na sila makakita. Marami kasing bulag sa pananampalataya. Pero kailangan ang isang mananampalataya pakinggan yung mga itinuturo din. Kasi mahirap yung ang umakay sa iyo, ang umakay ay bulag at bulag pa ang inaakay mo, kapwa kayo mahuhulog. Amen? Amen. Ngunit kailangan hindi bulag ang aakay, no? Para upang sila ay makakita. Palayain ang mga naakit. Sadyang personally, talagang may inaakit talaga sa mundo ito. Sadyang mayroong mahihirap na sadyang inaakit. Kadalasan ko ay mayayaman. Hindi nila binibigyan ng kahalaga ng pagiging mahirap ng isang tao. Kaya ang sabi dito, ang Espiritu ng Panginoon ay sumasa akin, sapagkat pinili niya ako upang ipangaral sa mga magandang balita. So ito ang isang bagay na kung saan, kung ang isang tao ay nawala na yung kanyang dating pagkatao, bagkus na palitan na siya ng bago pagkatao, ang Espiritu ng Diyos ay nasa kanya. Amen? Amen. Ano pa? Amen. Yan. Sapagkat ang Diyos na nag-utos na magkaroon ng liwanag sa gitna ng kadiliman, na siya rin nagbigay liwanag sa aming isip upang makilala namin ang kaluwalhatian ng Diyos na nalahayag sa mukha ng Jesus.
ni Kristo. Amen? Totoo ang sinasabi rito na kung saan sapagkat ang Diyos nag-utos na magkaroon ng liwanag sa gitna ng kadiliman. Diba? Nang nilikha niya ang langit at ang lupa. No, makita natin. Talagang madilim ang bumabalot. Sabi na, sa gitna ng kadiliman. Tapos siya ring nagbigay ng liwanag sa aming mga isip upang makilala ang kalawalhatian ng Diyos. Okay? Amen. So, yung liwanag na sinasabi sa kanyang isip, yun ay yung pagiging bago mong pagkatao, kailangan maliwanagan ka na. Maliwanagan mo na ang iyong pag-iisip. Wala ka na kasi sa luma. Yung mga plano at balak mo na hindi tama, o ano man ito, para makamit ang gusto mo. Dapat naliliwanagan na ang ating kaisipan. Amen? Amen. Ano pa sabi dyan? Upang makilala namin ang kalawatian ng Diyos na nangayag sa mukha ni Kristo. Ano ba itong nangayag sa mukha ni Kristo? Ito yung kung paano natin nakilala ang Diyos at kung paano makita ang Diyos sa mukha ng ating Panginoon si Kristo. Tingnan natin sa tingnan natin sa kung paano nakita ang kaanimo ng Diyos sa Panginoon si Kristo. Tingnan natin sa Juan o John, chapter 14. Ako na lang po ang magbabasa. Tingnan natin. Sa John 14, chapter 14, verse 9, sabi dyan, sumagot si Jesus, kahit tagalan ninyo akong kasama hanggang ngayon hindi mo pa ako nakikilala, Filipe. Ang nakakita sa akin, nakakita na sa Ama. Bakit mo sinasabing ipakita mo sa amin ang Ama? So ito yung tinatawag na kalawalhatian ng Diyos na nangayag sa mukha ng ating Panginoon sa Kristo. Kung ano ang naging anyo ng ating Panginoong Kristo, sarili, kaanyo ng ating Diyos. Sapagkat tayo isinilang nakawangis ang Diyos. Hallelujah. Diba? Amen. Mapalad tayo dahil naging kawangis sa atin ng Diyos. No? Napakaganda, sinasabi rito. Kaya pala yung tinatawag na upang makilala namin ang kalawalhatian ng Diyos na nangayag sa mukha ni Kristo. Sabi dyan, sapagkat ang Diyos nag-utos sa magkaroon ng liwanag sa gitna ng kadiliman. Tingnan natin. Genesis. Yan. Chapter 1, verse 3. Sinabi ng Diyos, magkaroon ng liwanag, nagkaroon niya at nagkaroon niya. Diba? Sa Genesis, sinabi niya, in God said, let there be light, and there was light. Tingnan natin. Yan. God said, let there be light, and there was light. Diba yung sinasabi kanina? Sapagkat, sinasabi kanina? Yan. Sapagkat ang Diyos na nagutos na magkaroon ng liwanag sa gitna ng kadiliman. O diba, bago niya create ang daigdig, kadiliman ang bumabalot. Amen? Amen. Kadiliman, wala kang makita. Ngunit siya rin nagbigay ng liwanag sa aming isip. Yan. At nung binigay niya ito, sabi niyan, sinabi ng Diyos magkaroon ng liwanag, nagkaroon niya, or God said let there be light, and there was light, ay nangyari. Kaya sa kaisipan din natin, nagliwanag din yung kapahayagan ng salita ng Diyos. Amen? And God said, let there be light, and there was light. Napakaganda ang sinasabi ito ng Diyos. Talagang
ang biyaya ng Diyos ay sadyang punong-puno at talagang isinakatutuparan niya ang kanyang sinabi. Pag sinabi niya, tunay na mangyayari. May next. Yan. Yan sabi sa kasulatan, nagsasalita ako sapagkat ako'y sumasampalataya. Sa ganun ding diwa, ng pananampalataya nagsalita kami dahil kami sumasampalataya. Amen. Hallelujah. Amen. Ano sabi dyan? Sabi natin sa English, so then, faith by cometh by hearing, in hearing by the word of God. Hallelujah. Yan. Kaya nga ang naniniwala ng gagaling sa pakikinig, at ang pakikinig ay sa pamamagitan ng salita ni Kristo. Hallelujah. Amen! Amen. Diba? Napakaganda. Diba? So then faith cometh by hearing. Hearing by the word of God. Yun ang sinasabi doon sa kanina nating pinag-aaralan. Sabi dyan, sinasabi sa kasulatan, nagsalita ako sapagkat ako'y sumasampalataya. Kaya nga ang salita ay ang pananampalataya, kailangan nagsasalita. Kaya kung mayroong ka mang gustong hingin sa Diyos, magsalita ka. Sapagkat binigyan tayo ng kaliwanagan sa ating kaisipan at binigyan tayo ng bibig upang tayo magsalita. Kaya nga sabi rito, sabi sa kasulatan, nagsalita ako sapagkat ako'y sumasampalataya. Kaya pagkatanda natin, ang pananampalataya po kailangan nagsasalita. Sa gayong ding diwa ng pananampalataya. Nagsasalita kami dahil kami sumasampalataya. So yung makikita natin dito sa atin. Sabi dyan, so then faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Okay? So kailangan natin ang pananampalataya, magsalita tayo. Kung mayroon tayong gusto sa Diyos, hingin natin. Diba? Hingin natin kung ano man yung gusto natin sa Diyos. Magsalita tayo. Ano bang kailangan mo? Financially. Gusto mo ba ang tanggapin sa mga taong hindi pagsipagtanggap kay Kristo? Tanggapin mo siya na sarili mong tagapagligtas. Nandyan lang sa'yo si Kristo. Nandyan lang